Magandang araw po sa inyong lahat. Ang ating pong tatalakayin ngayong araw na ito ay tungkol naman sa abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang linilitis sa International Criminal Court. Sino ba itong si Nicholas Kaufman? Sa aking pananaliksik ay nalaman ko na itong si Nicholas Kaufman ay talagang mabigatin na abogado ng ICC. Sa katunayan ay mataas ang eksperyensya nito sa ICC at ito ay nag-handle ng depensa ng mga ilang high-profile cases at ang ilan nito ay nagresulta ng acquittal. Ang eksperyensya po nito ay talagang malawak. Siya po ay nag-graduate sa Cambridge University sa England. Pagkatapos po nito ay nanilbihan to sa kanyang bansa na Israel bilang prosecutor at isa ring international lawyer para sa Israel. At ang pinakamabigat nitong karanasan ay siya po ay naging prosecutor ng International Criminal Tribunal for Yugoslavia. Talaga mabigat po itong kaso na to kasi ito po yung naganap na ethnic cleansing doon sa Yugoslavia kung saan milyon-milyon ang namatay. Siya po ay naging matagumpay sa pag-prosecute ng mga ilang general na umabuso sa panahon na yon. Ngayon, ibig po sabihin ay itong si Nicholas Kaufman ay may eksperyensya dito sa prosecution at meron din malawak na eksperyensya sa depensa. So, ang advantage po nito ay mababasa niya ang mga galaw ng prosecution. Ang mga strategiya na kanyang inilahad sa mga interview sa kanya ay meron daw siyang mga paraan upang makalabas si Pangulong Duterte kahit hindi pa man ito nagsisimula ang trial. Ito po ay ang mga sumusunod. Mag-a-apply daw siya for dismissal of the case for lack of jurisdiction at mag-a-apply din siya for interim release ni dating Pangulong Duterte. Ano bang ibig sabihin nitong application for dismissal for lack of jurisdiction? Gaya po ng paulit-ulit na sinasabi ng kampo nila Pangulong Duterte na walang jurisdiction ang ICC upang litisin siya dahil kumalas na ang Pilipinas sa kasunduan na nag-i-establish ng International Criminal Court. At ang pangalawa naman ay itong tinatawag na interim release. Ang ibig sabihin nitong interim release ay pansamantala siyang papalayain pero ito'y merong mga kondisyones na kailangan tuparin bago siya palayain. Ngayon, tatalakayin muna natin itong issue ng lack of jurisdiction. Sa aking pananaw ho, bilang abogado ay medyo malabo to. Kasi sa pag-issue pa lang ng warrant of arrest ng ICC, ng mga judges ng ICC, ay sinabi na nila na may jurisdiction ang korte. So napakahirap ho na sumalungat sila sa kanilang sariling desisyon. Hindi po magmumukha maganda para sa kanila. Ito po yung sinabi ng International Criminal Court nang mag-issue sila ng warrant of arrest. Sabi nila na the chamber has noted that the case against me falls within the jurisdiction of the court. So maliwanag po na meron na pong decision ang mga judges ng ICC sa paksa na ito. At ito namang interim release ay nakabase sa mga requirements na ito. Ang unang-una ay no risk of flight.
ibig pong sabihin na kung kailangan siyang pumunta sa korte para sa kanyang hearing, ay dapat sumunod siya. Pero malabo ito kasi salungat ito sa posisyon ng mga kampo ni dating Pangulong Duterte na walang jurisdiction ang ICC. So, sa ito palang mga pahayag na ito ay nagsasabi na pwede silang hindi mag-cooperate sa ICC sa kung anumang mga orders ng ICC para sa kanila. Ang pangalawa ho ay no risk of obstructing the investigation. Mahirap din po itong mangyari dahil alam naman natin na napakalawak ng impluwensya nitong ating dating Pangulo. Sa kasalukuyan nga ay ang pagdakip sa kanya ay naging subject pa ng Senate investigation. So, malalaman natin na dahil sa kanyang impluwensya, pwede po niyang hadlangan ang kung anumang investigation na nagkakaroon dito sa Pilipinas. Lalo na sa dami ng kanyang mga followers, pwede ho niya takutin ang mga witnesses o pigilin ang pagkuha ng kung anumang mga ebidensya na nandito sa Pilipinas. At ang pangatlo po ay no risk of committing the alleged crime. So, isa po sa mga requirement ay hindi mo na gagawin ang krimen kung saan ka linilitis. So, ito po ang mga legal strategy na nakuha naman natin sa mga panayam sa kanyang abogado na si Nicholas Kaufman. Maraming salamat po.